Okay, mga kapatid, nagbabalik po muli ang Chink Positive. Ang oras na po ngayon ay 6:18 ng umaga. Sa buhay mo, inspirasyon ko. Sa umagang ito, masasabi natin maganda ang kanyang boses. At di lang boses, ang kanyang physical look din, syempre. Magka-partner po yan. Pero lalong masasabi rin natin na magaling kanyang boses dahil sa tinig na nagagawa niya ng iba't ibang mga tao. Hindi lang po sa kanyang tinig. At pinaka-ika nga asset niya talaga ay yung kanyang boses na kung paano niya nagagawa to. Sino ba tong taong ito? Siya po ay isang voice director, isang voice master, voice artist at marami pang iba siyang ginagawa. Siya rin po ang presidente at nagmay-ari po na kanyang kumpanya na tinatawag na Creative Voices. Please welcome to Chink Positive, Mr. Pocholo Gonzales. Good morning. Magandang umaga po, Sir Chinky. Yes, good morning, Pocholo. Napakaaga po at talagang masarap po palang gumising talaga ng madaling araw. Bakit? Parati ka bang medyo late sleeper ka ba? Opo talagang usually 1 or 2 o'clock ako natutulog. Yeah, especially sa mga dubbing, no? So ngayon, si Pocholo po mga kapatid, lingid sa inyong kaalaman, actually madalas natin siya mapakinggan. Hindi lang po sa TV, kundi sa TV, lahat. Pero hindi po natin masyadong nakikita ang kanyang mukha dahil nga sa kanyang tinig lang. Pero bago po natin alamin talaga ang kanyang tunay na profession, ang kailangan maunawaan po natin muna kung ano ang kanyang pinanggalingan. Siguro, itong unang tanong ko, kamusta ang iyong pagkabata, yung pagkalaki mo, yung childhood mo? Ikaw ba ay lumaki sa isang marangyana pamilya o isang ano lang? Masasabi ko pong nasa simpleng pamilya po. Kasi lumaki po ako sa Mariveles, Bataan. Yan, nasa dulo na po ng Bataan yun. At masasabi ko rin napakaganda ng aking kabataan. Bagamat hindi naman ganong may kaya yung magulang ko. Isang simpleng may bahay lang aking ina. Nananahi siya, tapos nagkaroon na kami ng maliit na karinderya. Tatay ko naman po isang government employee. So empleyado at saka housewife lang talaga. Ganun. So, sa public school po ako nag-aral mula elementarya hanggang kolehiyo. Wow, public school. Yes. Sa Bataan? Sa Bataan, pero nung nag-college po ako sa UP Diliman na. Okay. Ayan, so masasabi kong napakaganda ng aking kabataan sapagkat doon ko po naranasan yung talagang bata. Kasi tumatakbo sa bukirin, sa dagat, naliligo, may ilog pa sa amin, umaakyat sa bundok. Talagang, yun, yung perfect childhood talaga para sa akin. Ilan kayo magkakapatid? Dalawa kami. Okay. Pero nung lumalaki kayo, nakaramdam ba ka ng konting, hirap or yung mga pagsubok? Ang hirap naman po para sa mga ordinaryong tao, dumarating pa rin yan lalo na minsan nawalan ng trabaho yung aking ama. Yan. So, ang lolo ko yung tumutulong sa amin nung bata ako. Ang hindi ko makakalimutan yung isang birthday ko kasi usually talagang ang nanay ko hindi pwedeng hindi yan mag-celebrate ng birthday. Yan ang pinakamahalagang araw para sa amin. Ano, para sa kanya o sa inyo? Sa amin, pamilya ko. Isang araw wala talaga kaming panghanda. So kahit pa paano nagsopas yan. Okay. Pero masaya pa rin. Tapos syempre, hindi ko makakalimutan po nung nasa high school ako kasi isa lang yung sapatos kong ginagamit, 3 taon yata yun. Wow. So butas na yung ilalim nung sapatos ko, pinapasok na ng tubig. Okay. Alam mo yun, nalagyan ko na lang ng papel para humaba ang buhay. Yun. Tapos, tuwing tanghali, kasi 10 piso lang yung baon ko. Kasama na dun yung pamasahe. Ginagawa ko, tuwing tanghali, humihingi lang ako ng sabaw dun sa sa karinderya. Bibili na lang ako ng pisong kanin. Nakakatipid ako at binigay ko yung mga naipon ko sa akin nanay nung nag-graduate ako. Ilang taong ka nun nung ginagawa mo yun? Mga 12. Wow. 12 hanggang 15 kasi graduate na po ako ng high school, 15 years old ako. Wow. So talagang medyo kapos at mahirap talaga yung buhay nung panahon na yun. Mahirap po talaga kasi pero hindi mo naman masasabing sobrang hirap. Oo. Tama lang. Kasi sa probinsya po hindi mo kailangan ng pera. Totoo. Diba? Yung ika nga, dapat masipag ka lang, Saka may tanim ka, mabubuhay ka dyan. Totoo. Kaya pansinin nyo yung mga
payak na buhay ng mga nasa probinsya, okay na sila dun eh. Oo, hanggang tama, tumanda tama. sila. Wala kang trabaho, magtaka ka, paano nabubuhay? Oo, kasi may tanim naman lahat. May tanim, may inaalaga ang mga manok or baboy, gano'n. So, yun nga, nung lumalaki ka, dumadaan ka doon sa ika nga, medyo kakapusan, ikaw ba nangarap na pagdating ng panahon, hindi maging ganun buhay? O ikaw nangarap na, hindi, okay na ako dito? Nako, sa totoo lang po, 3 lang ang pangarap ko noon, sir. Magkaroon ng bike, bola, at ng computer. Hindi ko makakalimutan, sumulat ako kay Santa Claus. Sabi ko, Santa, kung totoo ka man, bigyan mo ako ng bola, ng bike, at ng computer. Okay. Yung uso pa noon yung green monitor. Sabi ko, Oo. maniwala kayo. Pati IBM, sinulatan ko. Manghihingi lang ako kasi I really love computers. Oo. So, puro basa lang ako. Hindi ko na-apply. Wow. So, nakahawak akong computer. Nagulat yung teacher ko. Kaya ko mag-program. Wow. Paano mo nagawa yun? Wala kang computer. Basa lang ng basa. Yun. So, hindi pala totoo si Santa Claus. So, sabi ko, hindi nakamit, hindi mo nakuha. Hindi, mga 10 taon po ako nun eh. Okay. Naniniwala pa rin ako kay Santa Claus. 7 to 10. Sabi ko, balang araw ka ako, ang una kong bibilhin, bola. Pag nagkapera ako. Okay. Tapos pangalawa, bike. Pangatlo, computer. O, ang question, ikaw ba ay nagkapera? Ang pera po ay naniniwala ko darating yan kung may gagawin kang paraan. Kung kailangan magtanim ka talaga. Kung ano man yan. Yun po ay sa pamamagitan ng aking pag-aaral. Okay. Nagsipag po ako, nakapasok po ako. Sinuwerte ako sa halos sa ilang libong kumuha sa amin sa probinsya. Eh wala pa hong 100 ang pumasok sa amin. Sa UP. Sa UP. At salamat na lang at halos libre po ang aking tuition. Doon po nagsimula ang lahat. Okay. So habang nag-aaral ako, sabi ko hindi pwedeng magulang ko lang yung gagawa ng paraan para magkapera ako o padalan ako ng mga allowance. Kasi sigurado hindi magiging regular yan eh. So isang araw, nakarinig ako ng isang parang commercial sa radyo. Sabi niya, ikaw ba'y marunong kumanta? Ikaw ba'y marunong mag-voice acting? O mag-drama? Sali na sa radyo-radyo. Sabi ko, uy, parang kinakausap ako nito. Kasi hindi niya na itatanong. Dahil po nung bata ako ay wala kaming TV. Okay. Radyo lang po ang means of entertainment ko, sir. Okay. So, meron akong pinapakinggan isang radio drama. Wari lang. Sabi niya, isang gabi ng lagim. Tapos si Utoy at si Lolo Tasyo ay naligaw sa kagubat. Lolo, pasensya na po kayo ha. Kasi po, ang sarap po maglaro sa puno eh. Ay, naku, ano ba naman kasi po yan tuloy, ginabi tayo. Ay, naku, apo, ano yun nakikita ko? Anong ginagawa nyo dito? Lolo Monster! Yan. So, mga kapatid, by the way, isa lang pong tao yan. Sinapian lang po. Yun. Hindi. So, yun. Ginagaya ko siya. Ginagaya mo nung bata ka pa. Opo, unknowingly, nadidevelop yung voice acting skills ko. Wow. Okay, yung mga nunod akong batibot, yung magandang araw mga bata, ako pala si Kiko Maching. Yan. Oo. Tapos mga Sesame Street, yung Oh, my name is Elmo. Elmo wants to dance. ganun. Cookie. Hanggang sa yung mga classmate ko natatawa sa akin. Saan niyo sa college na? Elementary pa Elementary lang po. pa lang. Oo. Tapos walang pwedeng humawak ng mikropono maliban sa akin. Bakit? Kasi parating binibigay sa'yo. Kasi, ikaw na. Kasi pag iba daw humawak, boring. Pag ako yung humawak, tawa raw ng tawa Entertaining. yung mga tawa. Oo. Ganon. So, bata pa lang ako na-realize ko na may talento pala ako sa pagbuboses. Okay. Tapos, 'di ba, yung nga pumasok ka nga sa yun sa UP and then narinig mo nga Opo, yung yun. Oo. Sumali po ako sa competition at luckily out of siguro mga 10,000 po na nag-apply. Parang reality show yan eh. Parang Sa radyo. Pinoy yan. Nung panahon na yon, ako po yung isa sa mga nanalo doon, sa mga nag-champion. Okay. Nung nanalo ka, ano naman ang nangyari? Paano naman nagbago ang buhay mo nun? Syempre po habang nag-aaral ako, kasi kaya ka nga nag-aral ng communication dahil gusto mo mapasok sa radyo. Di parang ginagawa mo na yung pangarap mo habang nag-aaral ka. Tama. So, hindi ko na sabi ko, pwede naman pala yon. Bakit ko pa hintayin mag-graduate ako? Kung kaya ko palang
gawin na yon at kumita habang nag-aaral. Tama. So doon ko na-realize hindi ako pang empleyado. Sabi ko, nung una talent. Ganyan. Tapos pinag-aralan ko technical, nag-aral ako sound engineering. Hanggang sa nag-graduate ako, baligtad po eh. Kasi naging reporter din po ako, hindi nyo na itatanong. Ako po pinakabatang reporter sa isang stasyon. 18, nagbo-broadcast na ako nun. Wow. May sarili pa akong programa kasama yung batikang broadcaster na si Joey Galvez na retired na rin ngayon. Oo, si Joey. Ayun. Natuto ako magsalita. Ayan, hanggang sa nung ako'y nag-aaral sa UP, nagtayo rin ako ng isang youth organization. Kasi kung hindi nyo rin na itatanong, frustrated escape po ako. Bakit? Kasi po, nung panahon na yan, ako ay 16, gusto kong makatulong sa aking barangay. So sabi ko, kailangan makatulong ako. Uy, may SK, sangguniang kabataan. So tumakbo ko, lakas loob. Independent. Nanalo? Hindi po, kasi hindi ako anak ni Mayor. Hindi ako. Ganun lang naman yun eh. Yung SK, younger version lang yan ng mga politiko, karamihan. Di hamak naman mas magaling ako dun sa taong yun. Pero sabi ko, hindi ako titigil dito. Kung ayaw ko pagbigyan sa aking barangay, sa buong Pilipinas ako magsisilbi. Wow. Doon ko tinayo yung Voice of the Youth Network. Ang Voice of the Youth Network po is about encouraging every Filipino youth to believe in themselves in creating positive social change. So naniniwala ako na katulad ko, ako kasi frustrated ako, gusto kong i-share yung frustration ko sa ibang tao. Tama. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng tamang venue at pagko-connect sa tamang tao. So yun po, lumaki kami ng lumaki hanggang sa internet po nagsimula 1998. Unang Yahoo groups po namin umabot ng 100,000. Okay. So lahat po ng information locally and globally about youth participation, youth program, nandun, nakaka-receive kami. So, and because of that, I joined more than siguro 50 different local and international youth events. Wow. And I've been to more than 20 countries around the world. Wow. For free. Wow. Libre po. Dahil nakita nila yung potential ng aking programa. At nagkaroon ako ng radio program na sarili. Voice of the Youth sa radyo. At nagkaroon pa ako ng TV show na Voice of the Youth TV. Yun po ay wala kaming pondo. Ni Cinco po wala kaming pera. Dahil naniniwala ako sa power ng volunteerism. Yes. Alam mo mga kapatid, maraming pa tayong pag-uusapan tungkol sa kay Pocholo. Pero sa pansamantala, tayo po ay will pause for a break. Ang oras po ngayon ay 6:30 ng umaga at magbabalik pa po ang Think Positive.